Alam nyo guys, sobrang busy ang mga tao dito sa amin ngayon. Kanya-kanya lang kaming kilo sa araw-araw. Ngayon yung mga anak ko, din sa kanilang pinagkakitaan, pinagkakaabalahan sa buhay. So ngayon guys, ito ang masasabi sa buhay natin. Hindi natin maiwasan na mayroon tayong mga friends na siyempre gusto mo lang naman i-share sa friends mo. Habang nagkukwentuhan kayo, na-share mo yung mga plano mo sa buhay, kung ano yung gusto mo. Katulad namin, na-share ko yung plano namin ni Apam sa buhay sa mga friends ko na gusto namin lumipat dito sa Pinas. Ngayon, yung iba, masaya para sa amin. Yung iba naman, hindi masaya para sa amin. Mayroong mga nagsasabi na hindi daw magandang idea na mag-move kami dito, na mag-retired kami dito sa Pinas. Kasi nga daw, ang dami daw nilang friends na bumabalik doon sa Australia. At the end, doon pa rin daw ang bansa. Tapos yung iba naman, kailangan ko daw na citizenship muna bago ako pumunta dito. Siyempre, tagal-tagal na naming hinintay yung pagkakataon para makalipat na kami dito sa Pinas. So ayun na nga guys, maraming mga iba't ibang mga advice ng mga friends nyo. Pero sa atin pa rin yung decision kung anong gusto natin sa buhay. Kami naman ni husband, minimake sure namin talaga na talagang totally settle ka na sa financially matter, di ba? Yun ang pinaka-importante. Kasi siyempre, ang sabi kasi nila na oo nga, mura daw dito sa Philippines, pero nga, pag gastos ka naman ng gasto, talagang napapalaki na din ang gastos mo. Pero para sa akin, depende yun sa naghahawak ng pera at nagbabudget. Siyempre, ang iba hindi natin maiwasan, natatakot sila kasi pagdating sa Filipino tradisyon, kailangan mong hindi natin maiwasan yun na tumulong tayo sa pamilya, di ba? Yun na yung natin culture. Sa iba kasing bansa, iba yung culture nila. Kumbaga, doon, sikap, walang pakialaman kahit kadugo mo pa pamilya. Pwede namang yung siguro, pero pinakaano doon, yung parang emotionally, yung ma-share mo, pero yung pagdating sa pera, kumbaga hindi sila ganun Iba talaga ang culture nila sa ibang bansa, guys. So ito naman guys, so ang advice ko lang ang sundin nyo kung ano yung nasa puso nyo. Yun lang maipayo ko sa inyo. Kasi kami ni husband, yun talaga ang sinunod namin. Happy naman kami dito na nandito kami. Hindi naman nawawala. Para sa amin, kung anytime na gusto namin bumalik sa Australia, pwede naman. Hindi porket hindi ako citizen, ay hindi na ako makabalik doon dahil ako naman ay residence na talaga sa Australia. Pero kailangan ko lang talaga, lagi kong i-renew yung aking residence visa. Kasi 5 years lang yun guys, na-expired yun. Ngayon kung pababayaan mo yun, talaga mahihirapan ka nang bumalik doon sa Australia. So ito naman, mabuti na lang ito si husband, napaka-organize niyang tao. Hindi niya talaga pinababayaan yung aking residence visa. Baga siya yung nakatoka dyan para i-renew after 5 years. So hopefully, parang passport na nire-renew mo. Kumbaga, siyempre ako naman, wini-wish ko din na magkaroon talaga ng Australian passport. Sino ba namang hindi? Di ba? Lahat naman tayo. Kaso lang, unfortunately, hindi na talaga namin nahintay ni husband yung pag-apply ko kasi kailangan ko pa na mag-waiting ng 1 year yata, no? Para mag-apply ka pa online, hindi marami ka pang documents asikasuhin, hindi kailangan ko pa mag-take ng exam, so ipapack pa yung online. So ganun naman talaga kahit siguro sa ang bansa, ganun yung procedure na mag-apply ng citizenship. Pero gusto ko sana this year, babalik ako doon sa Australia para i-apply ko yun kasi anytime pwede na ako mag-apply. Kaso, ang problema, talagang hindi ko maiwanan dito sa bahay kasi ang dami-dami ko ng tanim. Parang hindi ko na kayang iwanan ang bahay na pagkatiwala sa iba. Pag uwi ko, patay na lahat yung halaman ko. Ako talaga yung, parang gusto ko, ako yung naka-hands-on dyan sa mga tanim ko dahil mahilig nga ako magtanim. Tapos ito naman si husband, si Apam, ayaw nang sumama sa akin papunta doon kasi ayaw na niya talaga doon sa Australia. Kung tutuusin, lugar niya yon. So ngayon, wala naman akong magagawa, no? Tapos siguro, pag na-lodge ko na lahat yung mga documents ko, hindi naman daw ako mag-exit ibang bansa o bumalik dito. Kaso lang, hindi ganun katagal. Siguro pinakatagal ko 1 month. Tapos, kailangan ko na namang bumalik sa Australia. Doon talaga ako mag-stay habang nag-waiting ako sa aking citizenship. So, we'll see yan. Hindi pa ako masyadong nakapag-decide dyan. So, titingnan ko pa talaga. Basta, yun lang masasabi ko sa inyo guys. Stick with your plan. Wala namang masama kung makinig kayo sa mga friends nyo. Pero kailangan, yun din yung gusto nyo. Siguraduhin nyo na talagang yun yung gusto nyo sa buhay. Kung saan kayo masaya, gawin nyo. So yan lang yung ma-share ko sa inyo guys. No? So, thank you for watching.